Hello po, welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay tuloy-tuloy lang po natin ang ating serye ng pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 19 at ito na po yung part 2. Natandaan nyo yung part 1 ng chapter 19 ay yung pong paghiling, no? Ito po yung trial, no? Hinihiling ng mga Hudyo na ang ating Panginoon Kristo ay ma-crucify. At sa bidyong ito ay tuluyan na siyang maku-crucify. At maganda po ang bidyong ito. Sana po ay sama-sama tayo pong manood. At samahan po ninyo ako sa 30 minutes na lesson na ito. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at itutuloy lang po natin itong ating serye ng pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At narito na po tayo sa chapter 19 at nung nakaraan video ay napanood natin yung part 1, no? At yun yung sinisigaw ng mga Hudyo na crucify him. At yun na yung video na ito, sana po ay napanood po ninyo. At ngayon, itutuloy lang po natin po ito sa part 2. At babasahin po natin yung verse 16. Ganito po ang ating mababasa. Finally, Pilate handed him over to them to be crucified, so the soldiers took charge of Jesus. Kung tatandaan nyo, pinipressure si Pilate, no? Si Pilato ng mga leaders ng mga Hudyo na i-crucify ang ating Panginoon Kristo. Pero sa kanyang paglilitis po, doon po sa trial na ginawa niya sa ating Panginoon Kristo, wala siyang makitang bahid na kasalanan ang ating Panginoon Kristo. Kung nagtatayo man siya ng kaharian, ay ang kaharian kanyang itinatayo ay hindi sa mundo, no? Not of this world, o sa ibang salin ay not of this place. So, naintindihan ito ni Pilato. So, hindi siya nagkakaroon ng conflict doon sa Roman government at hindi siya pwedeng kasuhan ng rebellion. So, wala po siya magiging problema kay Caesar. Kaya nga, alam ni Pilato na ang ating Panginoong Jesus ay walang kasalanan. Pero dahil sa pressure ng mga Hudyo, mga leaders ng mga Hudyo sa kanya, na sinasabi nga nila na kung hindi mo pakakawalan, no? O kung pakakawalan mo itong si Jesus, hindi ka kaibigan ni Caesar. At sino mang laban kay Caesar, no? Sino mang nagpapakilala na siya ang hari ay laban kay Caesar. At ito yung kaso ng taong ito. Yun yung sinasabi nila, ito yung kaso ni Jesus, no? Na aming idinudulog sa iyo. Dahil doon sa pressure na yon ay walang nagawa si Pilato kundi ibigay si Jesus upang siya ay mapako sa krus. At yun yung nabasa natin doon sa verse 16, ibinigay na, ipinagkaloob na ni Pilato ang ating Panginoon Kristo sa kanila. Sabi, finally, Pilate handed him over to them to be crucified, so the soldiers took charge of Jesus. Doon sa 17, ganito ating mabasa, carrying his own cross, he went out to the place of skull, which is in Aramaic is called Golgotha. So mapapansin niyo dito kay Juan sa kanyang pagkukwento, hindi niya na ini-elaborate, dire-diretso na yung kanyang kwento. May kwento niya yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Sa ibang salin, do sa Synoptic Gospel, medyo elaborated yung kwento. Dito, matapos siyang itry ni Pilato, matapos na siya ay hatulan,
eto na ngayon siya at papunta na dun sa kanyang kamatayan. At dito binanggit dito, no, sabi doon, carrying his own cross, he went out to the place of the skull, which in Aramaic is called Golgotha. So dinala siya doon sa Golgotha. Sa ating pagkakaintindi, ito yung Calvary, kaya meron tayong kinakanta na on the cross of Calvary. Yung pong Calvary, yun po yung Golgotha. Bakit to tinawag na Golgotha o yung place of skull? Na unang dahilan, dahil yung lugar mismo ay korteng, meron dong image na korteng skull, no? Korteng bungo. At ito yung makikita natin dito po sa illustration, no? At may encircle na red, yun po ay nabivisualize nila na merong korteng bungo. Pero may ibang mga dahilan kung bakit ito tinawag na lugar ng bungo, sapagkat dito raw inilibing yung bungo ni Adam. At ang isa pang dahilan kung bakit ito tinawag na lugar ng mga bungo, no, place of skull, dahil dito po itinatapon yung mga bangkay ng mga kinukrucify, no, yung mga bangkay ng mga kriminal na pinapako ng Roman government sa krus, at tapos ay itinatapon na lamang dito hanggang sa sila ay maging bungo. So yun yung dahilan kung bakit tinawag itong Golgotha. Na una, dito inilibing raw si Adam, no? Pangalawa, dito ay itinatapon yung mga bungo. At ang pangatlo, meron talaga itong korteng bungo doon sa kanyang heel, no? Makikita po yan, at yung nakikita natin sa ating pong illustration. So sa verse 18, ganito po ang ating mababasa. There they crucified him, and with him 2 others, one on each side, and Jesus in the middle. So sa kanyang pagkakapako sa krus, hindi lamang siya po yung ipinako, 3 po silang pinako. So sa bawat pagitan ng ating Panginoon Kristo ay merong nakapako rin, no? At sa Synoptic Gospel ay ito ay ipinakilalang mga kriminal, mga magnanakaw. So, dito hindi na nabanggit ni Juan ang mga bagay na ito. At bigyan natin ng illustration para ma-visualize lang natin yung posisyon na kung saan ay naipako sa krus. No, dito ay makikita natin lesser na yung tao. Ito po ay yung matapos nang maipako ang ating Panginoon Kristo sa krus, at yung mga witnesses na mga karamihan, yung multitude, ay nagsialis na, at ang natira na lang dito sa picture na ito ay yung kanyang mga alagad. So sa ibang mga picture, makikita natin ang illustration ay talagang super dami ng mga taong naka-witness nito pong crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dito sa ating illustration ay mangilan-ngilan lang. Ito po yung natirang mga kanyang mga alagad na labis na nagmamahal sa kanya. So verse 19, ganito po ating mabasa. Pilate had a notice prepared and fastened to the cross. It read, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Ito yung English version, no? Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Pero ito pong inscription na ito na inilagay sa krus, 4 na lengguwahe po ito. 3 lengguwahe po ito para sa kabatiran ng lahat ng mga tao na sa panahon na yon, na ang panahon na yon ay may mga lengguwahe mga tao na dapat maintindihan, kaya ito ay inilagay ni Pilato. At ito yung mababasa natin doon sa 20, ganito po ang ating mababasa. Many of the Jews read this sign. Marami yung mga Hudyo nakarinig. For the place where Jesus was crucified was near the city. Yung unang dahilan, malapit ito sa city. So, konting lakarin, mararating na nila ang Golgotha at masasaksihan nila yung pagkapako sa krus. So, siya natural, ito ay uugong, no? Ito ay mababalita. Uy, ipinako na sa Kristo yung nagngangalang Jesus. So, yung mga tao
interesado ay makakarating doon. So marami ang nakakita sa crucifixion. Ulitin kong basahin. Sabi, many of the Jews read this sign, for the place where Jesus was crucified was near the city, and the sign was written in Aramaic, Latin, and Greek. So tatlong languages po ang pinagsulatan doon sa signage. Tiniyak lang ni Pilato na ito ay maintindihan ng mga tao, no? Yung mga ang salita ay Aramaic, maintindihan ito. Yung salita ay Latin, maintindihan ito. Yung ang kanilang salita ay Grego, ay maintindihan kapag binasa nila. At ito nasa illustration, no? Huwag niyo na pong piliting basahin sapagkat ito ay tatlong lengguwahe na foreign sa atin at hindi po natin ito maintindihan. Ano po? So, ayan po yun. Yung nasa taas, yung nasa baba, ayun yung Greek. At yung nasa gitna, yun po yung Latin. At yung nasa taas po, yan po yung Aramaic. At doon po sa 21, ganito ating mabasa, the chief priest of the Jews protested to Pilate. No? Nagprotesta sila kasi nabasa nila rin yung inscription. So, pumunta uli sila kay Pilato at pinotesta nila yung signage na ginawa ni Pilato. At ang sabi doon ay ganito, the chief priest of the Jews protested to Pilate, do not write the king of the Jews, but that this man claimed to be king of the Jews. Sabi nila, huwag mong isulat na siya ay hari ng mga Hudyo. Ang isulat mo, kine-claim, no? Ipinahayag ng taong ito, no? Inaangkin ng taong ito na siya ay hari ng mga Hudyo. So dito ay nagpapahiwatig, hindi nila tanggap na si Jesus ang kanilang hari, na si Jesus ang pinahiran. Ibig sabihin ng Christ kasi pinahiran para maging hari. Matagal na nilang iniintay yung kanilang hari, matagal na nilang iniintay yung Kristo, ang Messiah, pero nang dumating, hindi nila tinanggap. Buti pa si Pilato tanggap na si Jesus ay hari ng mga Hudyo. Pero itong mga Hudyong ito, na kanyang mga kababayan, ayaw nilang tanggapin na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Si Jesus ang iniintay nilang hari na ipagkakalob sa kanila ng Diyos. So verse 22 ay ganito ang ating mabasa. Natural, ma-offend dito si Pilato. No? Nagdesisyon na siya. Tapos ipipetition pa ng mga tao na parang mali yung kanyang ginawa. Kaya ang sabi dito sa 22 ay ganito. Pilate answered, what I have written, I have written. Kung ano ang nasulat ko na, yun na yun. Hindi na pwedeng baguhin. So sa 23, ganito ating mabasa. When the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them. So 4 po yun ng mga soldiers na naghati-hati doon sa damit ng ating Panginoon Kristo, yung robe. Sabi doon, when the soldiers crucified Jesus, they took his clothes, dividing them into 4 shares, one for each of them. With the undergarment remaining, this garment was seamless, woven in one piece from top to bottom. So isang sinulid lang yung gamit, doon sa undergarment. So, ang ginawa dito ay hindi na po ito hinati-hati dahil hindi pwede itong hati-hatiin. So, pinagsapalaran na lang nila kung kanino ito mapupunta. Sayang naman kung sisirain nila yung damit sapagkat ito ay special na damit na na hinabi sa iisa lamang sinulid. So, verse 24 ay ganito ating mabasa. Ang sabi, let not tear it, they said to one another. Let's decide by lot who will get it. Yun na nga po yung sinabi ko kanina, na-advance ng aking sinabi doon sa ating binasa. Pero yun po yung kanilang napagdesisyonan, paghatian na lang nila. Pagbunutan na lang nila. Kung sino yung mabunot, kanya yun.
So sabi, let not fear it. They said to one another, let's decide by lot who will get it. This happened that the scripture might be fulfilled that said, they divided my clothes among them and cast lots for my garment. So this is what the soldiers did. So ito, yung ginawa ng mga soldiers na ito ay hindi ito ginawa na walang saysay, ano? Ito ay umaayon doon sa nasulat na sa Old Testament. At yun ay mababasa natin doon sa Psalm 22 verse 18. Ano? At NIV na rin pong aking mabasahin. At ganito ang ating mababasa. They divide my clothes among them and cast lots for my garment. No? Yun po yung nakasulat sa Psalm 22:18. Ibig sabihin, kung ano yung sinulat sa Psalm ay natupad doon sa panahon ng crucifixion ng ating Panginoong Kristo. Sa verse 25, ganito ang ating mabasa, near the cross of Jesus stood his mother, his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. Ito yung matagal nating naririnig, no? Matagal na natin narinig na tatlong Maria. Dito yung nagsimula yung kasabihang tatlong Maria. Pag mayroong tatlong magkakapatid, no, pinapangalanan pare-parehong Maria, tinatawag na tatlong Maria. Ito, dito ay si Maria na nanay ni Jesus, si Maria na asawa ni Clopas, at si Maria Magdalena na andun rin sa cross. At na-witness nila yung kapamatayan ng ating Panginoon Kristo. Sa 26, ganito ang ating mabasa, when Jesus saw his mother there, and the disciples whom he loved standing by, si Juan po yun, yung kanyang kapatid, he said to her, woman, here is your son. And to the disciple, ang sabi niya naman, here is your mother. From that time on, this disciple took her into his home. So, yung iba, binibigyan ito ng magandang sermon, at ginagawa ng mga magagandang istorya. Pero ito ay simple lang ang narrative na ito, yung kwento ni Juan, ito ay simpleng pagtatagubilin. Kung natatandaan niyo, siya po ay nakapako sa krus at ready nang mamatay. Maiiwanan niya po yung kanyang ama, yung kanyang ina. Maiiwanan niya yung kanyang pamilya. So, concerned siya sa kanyang ina, kaya nga sinabihan niya yung kanyang kapatid na bahala ka na sa nanay natin. Yun lamang po yung pinakasimpleng kahulugan nito na itinatagubilin niya yung kanyang nanay, si Maria, doon sa kanyang kapatid na si Juan. At sinunod naman to ni Juan, kaya nga mula noon, nung mapako sa krus ng ating Panginoong Kristo at mamatay, ay si Maria ay tumira na kay Juan. Tandaan po natin, malalaki na po sila rito, So may kanya-kanya na po silang kanya-kanya na po silang tahanan. At sa pagkakataon to, hindi na matatangkilik ng ating Panginoong Jesus ang kanyang anak, ang kanyang ina, sapagkat ito si Jesus ay mamatay na. So gusto niya matiyak ang kalagayan ng kanyang ina at ito ay itinagubilin niya doon sa kanyang kapatid na kanyang minamahal na alagad na si Juan. So dito sa verse 28, ganito ating mabasa, later knowing that everything had now been finished, natapos na yung lahat ng Old Testament prophecy tungkol sa ating Panginoon Kristo. Sabi, later knowing that everything had now been finished and so the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Ito, binibigyan rin ito ng mga sermon, ginagawa ito ng mga sermon, lalong-lalo na mga kababayan natin, mga protestante at mga katoliko. Ito ay sineselebrate na sinasama ito sa 6 pang mga huling salita ng ating Panginoon Kristo. Ito ay known sa kanila na tinatawag na 7 last word, na 7 huling mga salita ng ating Panginoon Kristo habang siya po ay nakapako sa krus.
At ito ay sineselebrate 7 nights, no? Each night ay yung isang salita ng ating Panginoon Kristo na binibigyan po ng magandang sermon para sa mga kapatiran. So, dito hindi natin gagawin yon. Dito ay binanggit lang yung isa sa mga sermon at isa sa mga 7 salita ng ating Panginoon Kristo o one of the 7 last words, at ito nga yung pinakahuling word na sinabi niya, I am thirsty. So sa 29, ganito ating mabasa, a jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on a stalk of the hyssop plant, and lifted it to Jesus' lips. Sa 30, ang sabi, when he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. So natapos na yung kanyang misyon ng pagliligtas sa ating pagbabayad ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay para sa atin. Kaya nung matapos na niya, ang sabi niya, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Ibig sabihin ito, pagkatapos niya sabihin, it is finished, siya ay namatay na. So, ang kamatayan ito ng ating Panginoong Kristo ay katuparan ng hula, na ibibigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ito ay naalala natin yung isinulat ni Isaiah doon sa Isaiah 53. So sa 31, ganito ating mabasa, now it was the day of preparation, and the next day was to be a special Sabbath, because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath. They asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. So, Biyernes ng hapon mismo, sa pagkamatay ng ating Panginoon Kristo, inihanda na ang ating Panginoon Kristo na mailibing, sapagkat ayaw nila na maiwan yung mga bangkay kapag araw ng Sabat. At ito ay yung mga Jewish leaders ay hiniling na sana ay sa araw na yun mamatay na ang lahat, at para mamatay ay i-break yung bone sa legs, kasi pag binrek nila yung bone sa legs, kung ang taong kinrosify ay buhay pa, pag binrek po yan, malalaglag po siya siyempre, at kung malalaglag ay tuluyan ng mamamatay. Kaya ginagawa po nila yon, binibreak nila yung leg, pinuputol nila yung dalawang paa, yung binti, para sa ganun ay malaglag siya, para tuluyan na siyang mamatay. At yun nga yung hinihiling ng mga Jewish leaders doon sa mga soldiers. Okay, so dito sa verse 32 ay ganito ating mabasa. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. So, yung dalawa na sa pagitan niya, pinutol yung mga paa. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Nung papunta na sila kay Jesus, napansin nila, patay na . So, wala nang use na baliin pa yung buto o yung binti ng ating Panginoon Kristo. So, hindi nila ito ginalaw. At yun ay naging sa verse 34, ganito ang ating mabasa. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear, bringing a sudden flow of blood and water. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows and he tells the truth, and he testifies so that you may also believe. So sa 36, ganito ang ating basa,
these things happen so that the scripture would be fulfilled, not one of his bones will be broken. So, scripture na naman ito sa Old Testament na naman ito. Pauna ng sinabi sa Old Testament na mangyayari ito na hindi mapuputol yung kanyang mga buto. At yun ay mababasa natin doon sa 20. Ganito ating mababasa. He protects all his bones, not one of them will be broken. Ito ay nasa Psalm 34 verse 20 ng NIV. Na kung gusto yung basahin at gusto mong balikan yung Psalm, naandun po yun sa Psalm 34. So, yung mga nangyayari sa crucifixion ng ating Panginoong Kristo, may mga pauna ng sabi yung Old Testament. Kaya kung meron ng paunang sabi yung Old Testament at ito ay nangyayari sa ating Panginoong Kristo, ito'y mga katibayan, ito'y mga katunayan na si Jesus na nga yung kanilang ipinako sa krus, ang katuparan ng hula na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, o siya na nga ang Messiah. So sa verse 37, ganito ang ating mabasa. And as another scripture says, they will look on the one they have pierced. So, nasa scripture din daw to, sabi ni Juan, yung pangyayaring yon, at ito nga ay mababasa natin sa Zacarias 12 Gs. Ganito ang ating mababasa. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieves bitterly for him as one grieves for a firstborn son. So, nangyari ito sa crucifixion ng ating Panginoong Kristo. At ito'y eksaktong sinabi rin naman sa doon sa Zacarias 12 Gs. Na yung sinasabing, they will look on the one they have pierced. So, makikita natin, may tatlong mga Old Testament scripture ang kinote ni Juan upang patunayan, ito yung mga evidences na na tunay ngang si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sapagkat sa kanyang crucifixion, kung ano yung sinasabi sa Old Testament, yun yung nangyayari sa kanya. So, nangangahulugan, siya na nga yung nagiging katuparan ng mga ito. So, dito ay namatay na ang ating Panginoong Kristo matapos siyang ipako sa krus. At dito ay hiniling na siya ay maibaba na doon sa krus at siya ay mailibing. So, makikita natin na ipinakita ni Juan dito sa Gospel of Jesus Christ according to John, mas higit niyang binigyan pansin yung seven signs na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Dito siya masyadong nag-elaborate. Biro mo, from chapter 2 to chapter 13, na ibinigay niya yung kanyang lahat ng kwento para sa pagpapatunan na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero dito sa death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Kristo, simple lang at hindi elaborated. Pero syempre, kailangan niya ikwento ito sapagkat isa ito rin sa ebidensya na si Jesus na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya nga ipinakita niya rin na siya ay namatay at sa next video ay siya ay ililibing at siya ay muling mabubuhay. Sana po ay may natutunan tayo sa araw na ito sa ating pong pagtatalutod ng sharing ito ng The Gospel of Jesus Christ according to John, at dito po ay nasaksihan natin ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Bagamat short lang yung kwento ni Juan, ay meron tayong natutunan. Hanggang sa muli, sana po ay muli tayong magkita-kita sa mga bago pang video na akin pong
i-upload. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. At sana po ay i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga bago pang mga video na akin pong i-upload. At samahan nyo na rin po ng thumbs up. I-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo makatulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, sana po ay i-share nyo na ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, ay inaasahan ko po na magko-comment po kayo sa comment section. At sana po ay huwag niyong kalilimutan na panoorin yung mga video na sa inyong harapan. At kung gusto niyong mag-subscribe po kayo sa pamagitan po ng pagpe-press nitong below na andito po sa aking likuran. Muli, maraming salamat po sa inyong